living? Ano po ba ang living sa Iceland? Iceland ka? Wala na. Living na lang po. Magandang gabi na lang. Para hindi na po tayo mahirapan. Okay? So, ang gaya po ng sabi kanina ni Miss Ivy, no? Isa sa mga bagong programa or initiative ng Commission on Filipinos Overseas ay yung Financial Literacy Program, no? So, yan yung kapit ka. Sir, sorry, wala. Nagdi-distribute po pala si Sir Mar ng na yung paano na lang, sir? Ayun na. So, Financial Literacy Program. So, this program aims to educate the overseas Filipinos and their families on the proper management of their finances, no? Through savings, may savings po ba? Investments, financial planning, budgeting, etc. No? So, ang title po nitong programa namin ay yung Kapit Ka or Kaalaman, Financial tungo sa ikaw na lang. Okay. So, gaya po nung sabi kanina ni Miss Ivy, na sana itong programang ito or itong activity po na to, ma-share natin, no? Hindi lang po para sa inyo, kundi sa mga families ninyo dito sa Iceland and sa Pilipinas, no? Kasi, facts lang po. Okay, so 8 out of 10 overseas Filipino workers or overseas Filipinos are unable to prepare for their retirement, no, and caught in a cycle of debt. So parang kadalasan kasi sa atin sa Pilipinas na parang kapag may isang family, ang tinuturos are, ewan ko kung part po ng values na ng mga Pilipino talaga, but ang tinuturo sa mga anak, di ba, parang kadalasan, sige mag-aral ka anak ng mabuti. Pag-graduate mo, ikaw lang bahala sa amin. So parang nagiging cycle siya. And then hindi yung ibang Pilipino hindi natututo to plan for their retirement or for their future. So agree po ba kayo? Yes. Okay. Sige, next po. Okay. 8 out of 10 heads of Filipino households do not have any bank accounts. Okay, so sino po dito ang may bank accounts? Lahat. Dito po sa Iceland, sige. Lahat meron. Doon yata pumapasok yung salary. Okay. So, but sa Pilipinas po, no? Sino dati ang walang bank account sa Pilipinas? O, lahat din. O, hindi na po pala ako magtuturo ng financial literacy. Mga literate na po tayo lahat. Ano? Okay. But, ito po yung mga activities na workshop na instead na gagawin natin ngayong gabi. And syempre to be able to share this to your families and then yung sa colleagues po ninyo at yung mga members ng organizations, mas maganda no, kung alam din po natin sa sarili natin kung ano ba yung paano natin siya ma-deliver at yung mismong na-experience natin yung mga activities na ito. Okay, so kanina po nag-distribute si Sir Marl ng mga papers, no? So, yung iba pong nabigyan ng papers, yung pang grade 4 po ba ito? Yes. Yung grade 4 na ba, di ba? Nakakamiss. But, hindi naman po masyadong mahaba itong workshop, no? Hanggang 4 workshops lang po. So, yung first part po ay yung sino ka sa mga ito. Okay? So, papakita ko po sa inyo yung worksheet. O kaya po namin kayo pinakain muna kasi magugutom po tayo dito. Mamaya po kakain ulit. First, wala na po ba? Sagot po ng Western Union. Joke lang. Okay. Okay, so, nakikita po ba sa likod na babasan? Sige po, babasahin ko po para sa inyo, no? So, kayo na pong bahala mag-divide sa papel ninyo, no? Into at least 5 columns po. 5 parts po sa mga papel ninyo para po masagutan yung worksheets natin. So, sige po, divide niyo po muna para at least mamaya dire-diretso na tayo. Spaces, ask na lang po kami sa amin ng extra papers. Okay. Sige, number 1. Sabay-sabay po tayo, ha? Number 1, ang instruction po muna dito sa workshop na ito, ilagay po ang R. Kung ang sagot ninyo or yung best na nagde-describe sa sarili ninyo ay yung nasa color red, no? And then O kapag orange, and then V, violet po for violet. Okay? So, number 1, sa lifestyle, no? Sino ka sa mga ito? Hindi natin kailangan
kung ano yung una mong maisip, no, na ay ganito ako, no, nagdi-describe sa akin itong sentence na ito, yun po yung piliin natin. Okay? So, number 1, sa under lifestyle, no, sa red po, kailangan kong magtrabaho. Kasi yung kikitain ko for today, ang budget ko din ngayon. Okay? Yung kikitain niya today, no, mauubos niya rin sa araw na yon, sakto lang. Okay? So, lagay ko ang letter R. Okay, next po, sa orange tayo. Enough na itong budget ko hanggang sa susunod na sweldo. Sakto lang lahat. Every ilang days or every month po ba ang sweldo dito or parang sa Pilipinas na minsan? Every month. And then, sa letter V, parang bingo lang, no? Bingo. Violet, for the whole year, okay na ang budget ko. May konting extra pa for leisure. Okay, so letter V. Mamili lang isa eh. Mamili isa lang po. Under lifestyle po, number 1 pa lang. Okay na. Okay, sige. Punta po tayo sa number 2. Sa spending and debt. Kailangan, red. Okay? Kailangan kong umutang para ipambayad ko sa iba ko pang utang. Okay? So, ilagay po, letter R. Uulitin ko po, no? Kailangan kong umutang para ipambayad ko sa iba ko pang utang. Okay? Lagay po ang letter R. Kung R. Okay. And then orange. Kapag may gusto akong bilhin, pipilitin ko pa din bilhin kahit dumami pa ang utang ko. Okay? Kapag may gusto akong bilhin, pipilitin ko pa din bilhin kahit dumami pa ang utang ko. Okay? Kung yun po, letter O. Okay, sige. Number 3 na po. Okay na po ba? Number 3, sa work attitude and mindset po tayo. Okay, so sa red, okay na sa akin ang ganitong trabaho. Safe at sigurado ang sahod, ayoko nang mag-take pa ng risk. Favorite ko pa naman ang violet, nakalimutan ko. Okay, so sige po. Violet, binibili ko lang yung mga kailangan ko. Minsan may kaunting luho, pero di ko inuutang ang pambayad ko sa mga gusto ko. Okay, so number 2 po yun ha. Letter V, violet. Okay. So, sige po, number 3, sa work attitude and mindset, letter R for red, okay na sa akin ang ganitong trabaho, safe at sigurado ang sahod, ayoko nang mag-take pa ng risk. Okay, so, letter R. Okay, for letter O, orange, gusto kong mag-resign, pero natatakot ako na baka wala agad akong makuhang trabaho. So, hanggat wala, magtitiis muna ako. Okay? So, letter O. Okay. Letter V, for violet, kailangan kong mag-take ng risk para mas ma-promote pa ako at mas umunlad sa aking buhay. No? May risk pero kailangan kong bigyan ng chance. So, letter V po for violet. Okay na po? Okay. So, sige. Number 4, under luxuries and obstacles, for red, hindi ko kayang ma-afford ang mga ganyang bagay, no? Sobrang mahal. So, susunod na lang siguro. Okay? Lalo na kung i-convert mo, no, sa Philippine money. Okay? Kaya huwag na lang mag-convert. Okay? And then, for orange, okay na po ba? Orange, kaya kong bilhin pero kailangan ko pang mag-ipon for this one. Kasi hindi ito kasama sa budget ko. Okay, so lagay po letter O kung nagko-correspond po sa mga sa inyo. And then letter V, kaya kong bilhin ng ganyang kamahal na mga bagay. Pero dapat malaman ko kung kailangan ko ba talaga ito. Okay, so letter V. Okay, so last number po, wealth and success. For red, tatayan na lang ako sa loto o mag-aasawa ng mayaman para makaahon ako sa hirap. Okay, so lagay po R kung ganun po ang ating thinking. Okay, letter O for orange, mabilis po ba?
Okay. Hintayin ko na lang ang mana ko mula kay tatay. No? Pero hanggat wala pa yun, ay maghintay muna akong ma-promote sa trabaho. Okay? So, lagay po, letter O. And then for Violet, para yumaman ng mabilis, kailangan kong mag-isip ng magandang negosyo o hindi kaya ay mag-invest. Okay? So, letter V. Okay. Kung tapos na po, bilangin ninyo yung total per color, no? Ilagay po kung ilan ang red, ilan ang orange, at ilan yung violet. So ito po ay may connection doon sa susunod na workshop natin. Sige po. Sino po dito yung pinakamaraming red? Ayun na. Secret lang po natin. Kunyari mga 5 lang tayo dito sa room. Walang red po. Wala, okay. Orange. Red si sir. Okay, o bakit niya sir nasabing nandoon ka sa red? Babalik ka. Sige, balik natin ma'am sa question. Kahit isa lang po. Pabalik po. Okay. Ayan, sige. So, hindi ko kayang ma-afford ang mga ganyang bagay. Sobrang mahal. So, susunod na lang siguro. Okay, kung meron pong nag-tie, hindi po yan po pwedeng maging tie. Okay, kailangan nyo i-break yan. Okay, so i-review nyo po ulit yung questions. Kailangan meron pong isa na pinakamataas. 1 and 3 yung red niya. Isusagot niya, number 1. Number 1, no? So kailangan ko magtrabaho kasi yung kikitain ko for today ay budget ko din today. Ngayon, harap. Okay. So sige, mamaya po natin ito ipapakita. Paano? But sino po yung pinakamaraming orange sa kanila? Orange. Dalawa. Okay, o sige. Violet po, pinakamarami sa kanila. Lahat. Halos lahat. Okay. Sige, mamaya po, i-discuss natin yan. Punta po tayo sa workshop 2. Yung ibig sabihin ng mga colors na pinakamarami sa inyo. No? So for red, si Sir lang po ang nagtaas, no? Thank you Sir, dahil nagtaas ka, no? Sa mga hindi nagtaas, no? Gaya nga po ng sabi ni Miss Ivy, nag-iintindihan po namin. Ha? Okay, so for red po, survival stage. Okay, so ibig sabihin, no, nandun pa siya sa stage na siguro sobrang nag-e-enjoy pa si Sir, ano? Ang dami niyang gusto pang ma-experience sa Iceland. Hindi pa masyadong naiisip ni Sir yung sa future, tama po ba? Or meron naman. Pero ano po ba yung pinakamarami ninyong anong part sa answer sa lifestyle? Lifestyle siya number 3. Number 3 ay work, attitude, and mindset. Okay, so talagang nakabase sa trabaho, yung doon ka sa part na yung kinikita mo today, yun din yung nagagastos mo for that day. No? Kaya nagiging, tawag dito, parang may connection yung number 1 at yung number 3 mo, which is yung work, attitude, mindset, and yung lifestyle. Bakit sa tingin mo survival ka, sir? Bakit? Sir. Financially speaking. Bakit Hindi lang talaga yan. Yeah. Matipid talaga yan. Tipid talaga si Sir. We don't need to stand For the things na hindi naman niya sa tingin niya, okay. Sige. Pero ayaw mo tumaya ng loto. Minsan. Yes. Saan ba talaga ang building na tayo sa saan? Kaya talaga yan. Okay. Sige po. Punta muna tayo sa next naman. Sige, mamaya, Sir, i-elaborate pa natin yan. So, for orange po, nandoon kayo sa tinatawag natin na comfort, no? Parang, ano yung sample natin dyan? Enough na itong budget ko hanggang sa susunod na sweldo. Sakto lang lahat. Or na ma-manage nila na mai-budget yon base doon sa nakukuha nila sa linggong yan or sa buwan na yan. And then, kapag may gusto kong bilhin, siguro hindi naman lagi, but pipilitin pa rin bilhin kaya dumami pa ang utang ko. So medyo yun, hirap pa rin sa expenses, no? Lalo na sa pag-shopping. Tama po ba? O pag-save, ano? Ang hirap-hirap iwasan. And then, next po, yung tinatawag natin na freedom or financially free. Sa mga pinakamarami pong violet, kayo ay financially free. So meaning,
kaya nilang i-budget yung pera nila for the whole year, tapos meron pang natitira for leisure. Tama po ba? Yung mga violence, ang siya dapat magtulong ito dun sa mga naka-red pa at orange. Kasi yung red survival, ito yung magiging liability sa inyo o sa kanyang pamilya. Yung comfort, delikado to maging survival kasi ito yung bili dito, bili doon. Ito yung pasyal dito, pasyal doon. Kasi na kahit naiisip niya na pwede siya, kailangan niya mag-save for the future, hindi niya ma-resist yung idea na she or he would like to live a comfortable life. Di ba hindi naman dapat lagi ganon? Minsan kailangan niya magtitiis din. So, kayo, it's a good news that all of you, most of you are in the violet, meaning free kayo. Meron na kayong extrang pananalati at extrang impormasyon sa buhay on how para ma-extend ninyo doon sa nasa survival stage at comfort stage. Yung mga na-violet din po, sila yung mga tinatawag natin na business-minded. Kasi, gaya ng nakalagay po sa orange, para yumaman ng mabilis, no, iniisip nilang mag-invest or mag-put up ng business or negosyo. Okay, so next workshop po, ready na po yung mga papel. Same paper na. Same paper na lang po, no? Ito ay yes or no lang. Okay. So, ready na po? Yes or no? 10 questions lamang. Okay. So, question number 1. Mayroon ka bang sapat na savings that will last for 6 months kung kinakailangan mong humintong magtrabaho? Yes or no? Yes or no? Okay, para hindi po kayo mahirapan, no, igawin nyo rin na dalawang column siya. Kasi mamaya i-add po natin yan. Okay, ulitin ko, mayroon ka bang sapat na savings that will last for 6 months kung kinakailangan mong humintong magtrabaho? Yes or no? Okay, so number 2, mayroon ka bang kahit anong uri ng insurance, accident or life insurance? Yes. Yes or no? Okay, so number 3, meron ka bang medical insurance? Okay, so sa number 2, kasi insurance din po yan, yung ibang insurance po yan, no? Kasi number 3 specifically for medical. Okay, so kung medical lang po meron kayo, i-loan nyo yung number 2. Hindi sila pwedeng mag-tie. Okay, so number 4, meron ka bang SSS or GSIS o kahit anong long-term savings plan? Yes or no? Number 5, regular ka bang nagtatabi ng pera for savings or investment? Yes or no? Walang maybe. Walang maybe? Slash regular, no? Slash na lang ilagay, slash. Hindi po ginano mo sa po zero. Okay. So, number 6, alam mo ba ang net worth mo ngayon? Mayroon ka bang sariling statement of assets and liabilities? Okay, for government employees po, no? Sa Philippines, meron tinatawag na SAN-N. So, gumagawa po ba kayo? Alam, merkado. Puro liabilities po ba? Okay, so assets and liabilities. And then, number 7, meron ka bang budget na yung sinusunod buwan-buwan? Yes. Yes or no? Okay, number 7, meron ka bang budget na yung sinusunod buwan-buwan? Yes or no? Okay, number 8, naka-attend ka na ba ng seminar or nakabasa ng libro tungkol sa financial literacy? Okay, yes or no? Hindi naman totally ano. Okay, 9, regular ka bang nagbabayad ng utang? Yes or no? More than regular. More than On time. Kinalagsas na sa bangko baga. Wala na. Pahiwan mo na lang.
Okay. Number 10, mayroon ka bang sariling financial plans or goals na may specific timetable or timeline? Yes or no? Dapat. Okay. So, sige po, no? Kung tapos na po, every yes ninyo, no, that corresponds to 10 points. Equals 10 points to yan. Bawat Okay? yes, can be Bawat yes. But for every no, 0.2 yan. So, bilangin po. And then, itotal lahat nung sa yes. Okay na po? Okay. So, sino po dito yung mga 0 to 40 points? Meron po ba 0 to 40? Kung kayo po ay nasa 0 to 40, kayo po ay financially unhealthy, sabi sa PowerPoint. Okay, sabi po, no? And then, 50 to 70 points, kayo po ay nasa good position to be financially healthy. Meron po ba? 0 to 40 muna. 0 to 40. Meron po. 50 to 70. Okay, and 80 to 100. Meron po, 80 to 100. Wala. Okay, so kung meron po 80 to 100, so nasa daan na po kayo patungo sa pagiging financially independent. Pero, kanina po yung mga nag-violet, supposed to be, nandito sila sa 80 to 100 points. Okay, so kung kayo ay kanina violet, and then medyo nandito tayo sa 50 to 70 or 0 to 40, ano kaya pong nangyari? Bakit po kaya magkaiba sila? So, minsan kasi kapag nag-fill out tayo or kapag sinasagot natin yung answers kanina, iniisip natin, di ba minsan parang ano ba yung idea? Ano ba yung gusto ko? Ano ba yung dapat na ako? Yung kaya natin nasasagot yung mga bagay na yon. So, yun po, violet ang lumabas sa inyo, kanina kayo ay financially independent or gustong maging financially independent. But yung sinagot na po natin yung yes or no, medyo hindi na tayo makakapili talaga, yun ha? So, ito na yung talagang result na lumabas for you. Okay? Pero kahit ano pa pong result ang lumabas dyan, financially unhealthy, good position, or on your way to financially independence, at least daw po na sinisimulan na natin patungo sa pagiging financially independent natin. Okay? So very important po yan kasi hindi naman ito nakukuha overnight, no? Yung pagiging pagiging financial literate natin. So ito ay step-by-step process. So yan nga po yung sinasabi natin na hindi lamang ito matatapos dito mamayang 9:30 or dito lang sa visit po namin sa Iceland, kundi sana maging continue siya, no? Sa ating mga kapamilya, members sa organization, or sa colleagues po ninyo kung kayo ay nag-work dito sa Iceland. Okay? So may question po dito sa activity. Try po ulit ba natin para maging doon tayo sa 80 to 100? Ayun na. Okay, so workshop 3B na po tayo. So gagawa tayo ng personal income and expense tracker o payet. Parang ito ay parang kapag nagda-diet lang tayo, 'di ba nagbabawas tayo ng pagkain para sumakto or kumasya sa atin yung mga damit natin. So, same po sa paggawa ng personal income and expense tracker, no? Nagbabawas tayo. Or sinasakto natin siya or pinagpaplanuhan natin siya para kumasya yung budget natin for a month and then for the whole year. Okay? So, ito po. Medyo mahirap siya. Magugutom po tayo. Okay. So ito po, wag na natin masyadong isipin po yung formula, no, para hindi na tayo malito. Sa paper po, ilagay nyo na lang letter A, o income, and then letter A, salary. Okay, sige, copyhin po ito, no, B, sideline, no? Kung meron kayong extra income, kung meron kayong isa pang pangalawang trabaho. Then letter C, investment. D, remittance, and E, other, so other source of income. Okay.
And then, ilagay po natin yung amount kung magkano yung nakukuha ninyo monthly. Okay, so, ipiprovidean po namin kayo ng copy ng worksheets na ito as well as the presentation po after ng seminar or after po nitong program. Eh, kung bigay niyo lang po sa amin yung mga USB. Okay. So, yun po, ano, paglalagay niyo lahat ng amount, i-total niyo lang po. Magkano salary, monthly, sideline, ano yung investment, remittance, kung meron ka. Kung may nagpapadala sa'yo. Salary. Ma'am, Malakihan daw. Hindi na mag-ibilang sa kanya eh. okay, salary, sideline, investment, remittance, others. Okay, so dito sa expenses po ha, isama na rin natin yung expenses ninyo. Okay, kung marami-rami, sige po hanggang bukas po tayo dito. So, sa expenses, kayo po, no, monthly, ano po ba yung mga binabayaran ninyo? Rent ng apartment or ng house, telephone bills, electric bills, ano pa, sasakyan ba, sasakyan, road tax, sige po. Wala ka na, zero pa lang. Pero baka naman po alam nyo na yung nakakata sa inyo monthly, ano? Okay, kung alam nyo na po yung nakakata sa inyo monthly, kahit hindi nyo na siya lagyan ng breakdown, okay, ilagay nyo na lang yung total amount. Remittance sa Western Union or sa remittance sa airline? Saan yung remittance? Remittance, padala ka na buwan. So yun din po, no, yung mga education, gastos sa education, loans, insurance, at iba pa. Monthly lang po. Ano yung mabili? Okay. So ngayon, kung nalagay na po yung expenses, i-minus ninyo yung nakukuha ninyo monthly. Yung income ninyo sa expenses po ninyo. Negative 0. Negative 50. So wala na palang matitira sa akin. Ganyan yung sabi ko na. Mahal na lang. Okay, pangalawa, may kaunti pa palang natitira para sa kanila. At pangatlo, malaki palang nagagastos ko sa mga di importanteng bagay or maaari importante pero malaki pa rin talaga ang nagagastos, no? Pero kahit ano pa rin po kayo dyan, no? Huwag po mawalan ng pag-asa, no? Hanggat may bukas, no? Merong pag-asa. Pero sa tingin niyo po, bakit kaya, bakit yun nasabi parang, bakit nauubos agad? Pag minus natin yung income minus expenses, ano po ba ang nagpapamahal? Ano po ba ang may pinaka-mabigat na amount doon sa expenses? Exchange rate. Nagbabago-bago po, no? Yung ano, ibang value ng pera dito sa Iceland, maliit siya. Food budget. Kung pinakamahal. Okay. So, bago-bago, inflation po ba? Kung minsan bumababa. Ay, yung sa bank crash. Okay. So, yun ang reason, no? Ano pa po kaya? Luho. So, ibig sabihin, meron kayong nalalagay sa expenses na minsan hindi naman sobrang kailangan or hindi naman dapat masyadong ipa-prioritize. Ano? Okay, so ano kaya po ang pwede ninyong gawin para at least mabalanse? Kung hindi man sakto lang, may kaunti pang matira.
Overtime. Overtime. Reduce remittances. Overtime, Simon. Di ba paano po yun? Mapapagod naman tayo ng sobra. Pag pumunta sa sale. Tama. No, ano ba po? Budget, ha? So, tamang pag-budget. Actually, ang purpose po nito, paggawa natin ng quiet, para makita ninyo kung paano nyo i-budget yung mga expenses ninyo. Diba, mamaya i-discuss natin yung right formula po for saving, no? But for now, punta po tayo sa susunod na activity. So, ito po, financial planning na ano ba yung mga importanteng bagay? Ano ba yung, paano mo mapaprioritize yung iyong expenses? Okay, so, workshop 4A, yan na lang ma'am. Okay, so ito madali lang po, no? Okay. So, prioritizing your expenses, workshop 4A. So, dito po sa mga nakalagay sa presentation, i-rank nyo lang po yung mga pinaprioritize ninyo. Okay, so depende po yan. O, wala pong mga kanya-kanya po. Ano ba lang sir, i-rank mo lang. Kung ano yung pinaka-priority, yung least priority mo. Ako din po eh. Hindi lang masyadong okay na po. Kung pwede lang lahat, one. Okay, so sino po dito na ang una nila ay appliances? Wala. Okay. Investment. Meron po ba? Number 1 nila investment. Savings. Wala. Food. Okay, so marami-rami. Food. Housing. Okay. Education po. Wala masyado kasi ay sa mga anak po. Okay, na? Cars, motors, utang po. Pagbabayad ng utang. Number 1. Okay, and medical expenses. Okay. Bali dito po, hindi naman tayo, not necessarily dapat pere-pereho kayo. Kasi isang tao, merong ibang priority talaga. Like for example, meron po number 1 ng housing, maybe talagang wala pa silang sariling bahay. So kailangan mahulugan muna nila, or at least para pagtagal-tagal, medyo lumiliit naman yung babayaran nila. For iba, or karamihan, pagkain niya naman. No? Talagang hindi naman pwedeng bumaba ang pagkain. For iba, education, dahil may mga pinapag-aral pa, anak, or mga kapatid, o mga kamag-anak, no, sa Pilipinas din. Minsan, kamag-anak, kapatid ng pinsan mo. Minsan, no, extended family, talaga ang dami nating tinutulungan. Dahil talaga namang mababait ang mga Pilipino, no, mahirap magsabi ng no. Okay? So, according po sa Bangko Sentral ng Pilipinas survey, noong 2011, talagang nanguna ang pagkain sa priority ng mga respondents po ng survey na yan. So, pumapangalawang education at medical expenses. So, medyo nakakalungkot lang kasi yan nga, ang savings medyo gitna siya. Okay? And investment nasa dulo. Okay? Medyo minsan kasi, ano po ba ang nagiging hindrance? Bakit hindi masyadong naiisip or hindi masyadong pinaprioritize ang pag-invest?
Wala nang natira. Walang pang-invest. No? Ang totoo, no? Kasi naman magkano ang investment, talagang magastos or malaking amount yung kakailanganin mo. Okay, big capital. Okay, so next po, workshop 4B. Okay, so doon sa ginawa ninyo na 10 na pinrioritize ninyo, isip po kayo ng 10 bagay, no? Maliban doon sa pinrioritize ninyo, 10 bagay naman na gusto ninyong makuha. Okay, material na bagay. Material. O, pwede rin naman, sige, magta-travel ka. O, kaya lang, nasa Europe na po kayo, hindi nyo na worry ang pagta-travel, ano? Sige, basta po yung mga gusto ninyong ma-achieve or makamit na mga material na bagay. Okay, 10 lang. O, pwede po, pwede yun. Ang daming gadgets. Sampo lang po O kung hindi na po kayang paabutin ng 10, at least 6. So, ticket, sir, ha? Two-way ticket. Every year. Oh, magating lang kayo sa party ng Pilya. Ang first prize Ticket. ticket to the Philippines. Isa lang. Wala. Wala. Trip to US, second prize. Okay na po ba? Sunod na. Okay. So, dun po sa 10 or at least 6 na ginawa ninyo, i-cut nyo lang siya sa 4. Okay? O, bilugan ninyo yung 4 na talagang gusto ninyo. Ay, 4 lang po. Gusto ko magawin taon-taon. Nawalang utang. Ganda ng meditation mo. Sa pag-cut nyo po, or sa pagpili ninyo ng 4, i-consider po natin itong smart features. Hindi po ito yung telecom network, but ESCO stands for specific. O ano ba yung talagang specific na gusto mong makuha? Okay? Kung gusto mo, for example, gusto mo ng house and lot, o ilang square meters ba yan? At ilang bedrooms ba yan sa house na yan? Gaano ba yan kalaki? May swimming pool ba yan? Specific. Okay? And then, okay, M stands for measurable. Okay? A, achievable. Talaga bang pwede siyang makuha? Okay? Same po sa realistic, no? Yung maka-attain mo naman talaga in 2 years time, 5 years time, and then time bound. Okay, so you can consider natin. And then, okay, workshop 4C. So ito na yung last workshop po natin, no? So gagawa na tayo ng sariling dream matrix. Okay? So, wag na po kayo magtipid sa papel. Okay? Magdodrawing po kayo kung gusto ninyo, no? So sa 4 na pinili ninyo, i-plot nyo siya ng ganito. Okay? So ilagay po yung dream dun sa pinaka-left side. And then sa second column, kung magkano ba yung estimate ninyong price para or amount for that. For that goal, for that dream. Okay, kunyari, house and lot, magkano po ba dito sa Iceland? O kung sa Pilipinas, kung sa Pilipinas, mga million, sabihin po natin. Okay? Sige po, kayo na po bahala mag-estimate. And then, sa kung gusto niyo ng car, ganun din po, no? I-specify din ninyo kung anong car yan. At kung magkano yung target amount ninyo. And kung ano pa po yung mga napili ninyo na gusto ninyong makamit. Okay? And then, dito po sa mga years, okay, kopyahin niyo po kung ano yung pagkakalagay dito, pagkakalagay dito para at least hindi po kayo malito.
ilagay niyo ng araw kung ilang years niyo siya kung ilang years niyo siyang gustong makuha. Okay? 2 years, target years po ninyo. Okay? O, kung may hindi po clear sa instruction, raise lang po ng kamay. Okay, hindi na kayo mag-raise sa account. 300,000 yan. So, gusto mong makakuha ng ganyang account in 2 years time. So, ang gagawin mo, i-divide mo yung 300,000 sa dalawa. 2 years. Hindi, sa taon po ito, per year natin. So, 2 years. 24 months. Magkano po? So, kung ano yung result nun, ibig sabihin, dapat makaipon kayo per year ng ganong amount para makuha mo yun. E paano kung lahat ng nilagay mo dyan nakalagay sa 2 years or 5 years? Medyo mabigat. Kasi every year, kailangan nakakaipon ka ng certain amount para sa lahat ng dream mo. Okay? So, kailangan, gaya nga nang nakita natin po kanina, no, prioritizing talaga. So, hindi siya pwedeng magsabay-sabay unless kaya mo siyang hulugan every year ng same amount or talagang malalaking amount. But, prioritizing talaga yung very important. Okay? O kaya, kung sa tingin mo gusto mo talaga dalawa ang makuha mo in 2 years or 5 years, medyo magka-cut ka ng amount doon sa expenses yung kaninang ginawa natin sa payet. Okay? Para lumaki yung save mo, kailangan mong mag-cut ng amount doon sa expenses mo. Gaya nga ng sabi ni Sir, no? Parang, ano yung sabi mo kanina, Sir? Luho. Ay, kakailanganin natin bawasan yon paminsan-minsan. Okay, pero tinanong ko kanina, no, ano yung nagiging reason kung bakit hindi natin siya makuha or bakit parang walang natitira sa ipon natin. So, one of the reasons is dahil mas nauuna yung expenses natin. Tama? Yes, ha? Mark? Okay. So, ito yung financial planning, yung step 3 natin. Ano ang kailangan kong gawin? Okay. So, ito yung groupings pa, but tinanong ko na po kanina no, kung ano yung mga hadlang. No? But maliban sa luho or maliban sa expenses, ano po ba yung ibang hadlang para makuha natin yung dream natin? Magbabayad sa utang. Kasi minsan, instead mapunta sa investment or sa mga sasakyan gusto nating bumili, nalalaan or mas napaprioritize yung pagbayad ng utang. Well, at least, no, good, maganda siya in a way kasi at least nababawasan, natatapos, no? At para after nun, maka-enter ka ng panibagong, makuha mo yung mga isa doon at least sa dreams mo. Okay, ano pa? Maliban sa utang. Extra expenses like Sending money, actually. Actually, nag-conduct din kami ng financial literacy training sa Clark, Pampanga. Yung mga participants po namin ay yung mga house husbands. So, yung mga asawa po nila ay nag-work sa iba't ibang bansa, no? And then, sila yung naiwan sa mga anak nila. So, nakakatuwa, nag-attend sila doon kasi sabi nila na sila talaga ang nagbo-budget, no, para sa family nila. Dapat nga, di ba, kadalasan talagang mga kababaihan ang nagbabudget. But since sila yung naiwan sa mga anak, sila yung namang problema din minsan. Kaya nakakatuwa kasi nakita namin na nagtatry sila na mag-save na daw hindi ganun kalaki, but very important kahit maliit, nakakapag-save sila. So, sabi nila, isa sa mga hadlang, bakit hindi nila makuha yung dream nila, dahil daw yung mga ano tawag po doon, yung parents ng asawa nila, biyanan. Mga biyanan daw po nila, no? Yun yung isa sa mga hadlang daw kung bakit hindi nila makuha yung dream nila. So, minsan yan ngayon, sabi natin kanina, extended family, no? Talagang mababait tayo, talagang kung kinakailangan ng mga kamag-anak natin, mahirap naman din talagang hindian, lalo na kung meron kang means, no? Para tulungan yung mga kamag-anak natin. Okay? So, yun, yung isa sa mga hadlang. Okay.
Okay. Ito pa po. Balik mo. So, yun, yung pagpapabukas or yung manana habit. At inflation, yung gaya nga ng sabi nila ma'am kanina, no? Pag iba-iba yung currency or rate ng currency. And then, fear of failure at yung mga sarili natin. Minsan kasi tayo rin yung nagpipigil sa sarili natin para makuha yung mga gusto natin. Okay, so, next. So, financial planning step 4 na. So, gagawin na yung plano. Yung mga ginawa po natin, hindi lang po yan activity, hindi lang po tayo nagsayang ng paper and pen. But, ito po ay start lamang, hindi ito, kahit pa step 4 ito, hindi po ito end na ng financial literacy program. Ito po ay start pala. So, kanina tinatanong ko po kayo kung paano kaya mababalanse yung expense, yung income natin at expenses natin na kahit paano sana may matira. So, ito po. Tayo mga Pilipino, not sure, but ito kadalasan ang formula na ginagamit natin. So, income minus expenses equals savings. Nakakakuha tayo ng monthly income. Tapos, automatic na nababawas na natin yung mga bilihin. Minsan, hindi pa natin nakukuha yung sweldo. Ubus na. Di ba? Talagang pinaplano na natin. Even kapag may mga bonus, di ba? Ay, bibili ako nito. Wala na agad na titira, hindi mo pa hawak yung pera. So, kapag ganon, pag naging nahawakan mo na yung pera, automatic nawawala siya sa'yo. Kaya, wala kang natitirang savings. No? Kaya nga, di ba sinasabi nila, kapag tumataas yung sweldo, tumataas din yung gastos. Kasi, inuuna nababalanse sila. So, ang tamang formula, okay, so income minus savings equals expenses. Okay, so paying yourself first, ika nga, no? Ano nga naman ba yung bigyan mo yung sarili mo ng to at least 20% every month? Para as savings mo, or kung hindi kaya ng 20%, 15%. O kung hindi pa rin kaya, 10%. O kung hindi pa rin talaga, 5%. Basta, meron kang natatabi. Kesa naman, wala. Mas importante po yun, kahit na sobrang liit ng natatabihin yung amount monthly, pag tagal-tagal, na-accumulate po yan, tumataas ng tumataas. No? Hindi mo na malayan, ang dami na palang ipon mo. Okay, pwede ka na palang bumili ng house and lot, ng sasakyan, na hindi mo na mamalayan. Pero paano nyo siya gagawin? Okay, o kayo pong bahala, no? Since lahat naman kayo ay may bank accounts, much better. Kasi, dito, mas secure siya, no? Bali, meron kaming alam na story, yung sa Yolanda po. Okay, meron pong isa doon na taga Tacloban na nakaipon siya ng 2 million pesos. No? Pero hindi siya naniniwala sa banks kasi iniisip niya parang nasa-chargean lang siya lagi, nakakatasan lang siya lagi, at parang hindi siya talaga kampante kasi di ba may mga minsan nagka-close na banks. So natatakot siya. And then, yung na Yolanda po, Typhoon Haiyan noong December 2012, 2013, na-wash out po lahat ng pera niya. Okay, so 2 million yun, no? Ang tagal niya inipon. So doon niya na-realize na hindi pala, minsan kapag nasa tabi mo lang, no? Parang pag nakikita mo, iisipin mo na mas secure ka, no? Mawawala at mawawala po yun. Okay, walang permanente sa mundo, no? Kaya very important na magtabi talaga tayo. Hindi lang doon sa kung ano yung ways ng pagtatabi mo ng pera, kung hindi, para sa sarili mo rin. Kung ano yung matatabi mo, dahil hindi permanente ang mga bagay-bagay. Okay, so, gaya nga nung sabi ni Miss Marvin, yung nagkaroon ng bank crash dito sa Iceland. So, mukhang okay naman yung economy before, tapos biglang nawala. And then from then on, nag-iba yung ekonomiya sa Iceland, no? Nawala ng trabaho or nawala ng opportunity or bumaba yung rate ng opportunity ng mga Filipino nurses or workers para dito sa Iceland. Okay? So, yan po. 80% sana at least sa spending and then 20% ay mapunta sa savings. Okay? Pero gaya na sabi ko, no, at least 5 to 20. Kung hindi po talaga kaya ng 20 dahil sa dami na expenses, at least 5. Okay? Importante merong
natatabi. O wag yung isipin na kapag kunyari, nagtabi ka nga, no? Eh, naisip mo naman na may tinabi ka. O sige, kunin ko na lang muna. Next month na lang ulit ako magsisave. Di ba kanina nasabi doon ni Ma'am sa likod, no? Doon sa question na regular ka bang nagtatabi ng savings, sabi ni Ma'am, minsan. So yun yung minsan nakukuha mo. Minsan nababawi mo, o minsan hindi. So dapat, wag po nating iisipin na may tinatabi tayo, yung automatic na nakukuha. So para siyang, sa office po namin, meron kaming parang CFO Employees Savings and Loan Association. Parang weekly po kasi ang sweldo sa amin. Okay, desobre pa nga po eh. Very desobre po kami nun. So, hanggang ngayon. So, weekly, kinakaltasan kami ng, depende po sa kung anong gusto namin ipakaltas. Naipon namin. And then, every year din, nabibigyan kami ng dividend dahil doon sa 2%? Tama po, 2% kapag naman sa naglo-loan sa amin. Okay, so hindi namin namamalayan kasi automatic nakakaltas siya sa amin. So yearly, kung magpapakaltas ka, for example, 100 yan per 100 per week, magkano po ba yan sa buong taon? 4 times 12. Ayaw po ng math. 1 to 4,800. 4,800. Yeah, a week. A year na. Kasi 4,000 something. 100 pesos lang yun. E paano kung tataasan mo? Diba? So, mas tumataas din ang ipon mo na hindi mo namamalayan at hindi mo siya basta-basta pwedeng makuha. Kasi talagang hindi ka din papayagan na every week kunin mo yung kinakaltas sa'yo. Dito sa Iceland po, sa banks po yun. Sa banks. Okay. Actually, pwede nyo rin po gawin yan sa associations po ninyo, organizations ninyo. Para siyang paluwagan style, pero hindi siya yung talagang, hindi siya yung sumusweldo ka, kundi naipon mo. Bawal siyang kunin. Dapat may rules na bawal kunin. Para at least nakakasave po talaga tayo. Okay? So, question po ba? May tanong po ba? Malinaw naman po. Okay. So, 10 commandments na po tayo of financial literacy. Okay, so sige po, pabasa na lang po ha. Number 1. Don't pay yourself first. Gugutom pa po ba? Isa pa po. Thou shalt pay yourself first. Okay, so thou shalt pay yourself first. Gaya ng sabi ko kanina, napapagod po tayo lahat, no? Nasistress din tayong lahat. So, kahit ilang persyento lang, at least, ibalik mo muna sa sarili mo once na sumweldo ka. Okay, so number 2, We shall save for the future. isa pa po. Okay, so kailangan mag-save tayo for our future na hindi natin alam kung ano na yung mangyayari sa pagtagal-tagal, no? Kung tataas ba ang pera, bababa ang pera. Okay, so number 3. Know when to say no. Gagawin ko ba? Yes! Okay, so as much as possible, no? Talagang try to say, learn how to say no. Medyo mahirap siya dahil mababait yung mga Pilipino. Oo, no? But, kailangan din natin mag-weigh minsan eh. Kasi hindi, kung lahat kasi talagang i-yes lang natin, pagtagal-tagal, parang ang hirap din niyang i-manage na parang kung ikaw naman ang minsan, mga kailangan mahihirapan ka din. Sobrang, yes. So you have to weigh din yung situation. And then number 4, ulit. Thou shall avoid reckless spending. Okay. Medyo bawas tayo sa expenses, no? So number 5, Thou shall have long-term financial goals. ulit po. Thou shall have long-term financial goals. So, paano kaya po natin magagawa yan? Mindset plan, no? Okay, so number 6. Thou shall plan for life after working hard. Ulit po. Abroad. Sino po ba dito yung balak mag-retire sa Pilipinas?
Madami po, ayun po, ano? So, medyo malaki-laki po ang pera dito sa inyo. So, mga ilang taon kaya kailangan pag-ipunan, no, para at least ready for retirement sa Pilipinas. Okay, so next. Social teach family members proper financial management. Ulit po, sabay-sabay. Social teach family members proper financial management. Okay, so yun po, no, hindi lang sa inyo, kundi sa family members ninyo in Iceland and in the Philippines, no? Mamaya po, bibigyan namin kayo ng materials, soft copy, pwede nyo siyang i-reproduce. Meron din po kaming, may mga bookmarks din kami, and then, mobile application, or sa Facebook po, meron din kami. Lahat po ng materials, or lahat ng, ito pong presentation namin, makikita nyo doon sa, application and sa Facebook account. No? So, syempre mga kabataan naman, no? Always online yan sa Facebook. Sabihin lang po natin para at least hindi lang live ng live. Para medyo may makuha din tayo sa paggamit ng Facebook 24/7. Di ba? And then 8, Prioritize the things they need. okay, so kailangan talaga natin mag-prioritize. Hindi natin pwedeng makuha sabay-sabay. Kotse, bahay at lupa, savings account, baka pag-travel ka sa buong mundo, hindi siya pwedeng sabay-sabay. So kailangan prioritize. Ano ba yung ano ba yung kailangan na talaga? Okay, ano ba yung kaya mo pang gawin ng ganitong time? Okay, so last, 9 po. Those shall recognize debts and other financial obligations. Thou shall recognize debts and other financial obligations. Okay, and last po. Thou shall believe that I can make it. Isa pa po, malakas. Thou shall believe that I can make it. Okay, so gaya ng sabi kanina, no, ang hindrance minsan yung sarili lang din natin. So kailangan maniwala sa sarili. Okay, ano ba naman yung para sa'yo rin ang ginagawa mo? Medyo mahirapan ka man ng konti sa pagbabawas ng 20% sa monthly allowance mo at sa pagka-cut mo ng budget, para sa'yo naman yan sa future or pagtagal-tagal. Okay, so financial literacy is not an end itself but a step-by-step process. Okay, so may question po ba? Wala naman. Okay, so wala na po, that ends my presentation.